Jess Evangelio. Yan. Coach po siya, Ateneo de Davao Boys Basketball Head Coach and the Davao Region Athletic Association. Ano siya? President ba? Coordinator? Coach din? Yun, head. Alright. Si Coach Jess Evangelio, isasama po natin sa ating kwentuhan ngayong 8:09, ngayong Independence Day. Coach Jess, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning po, sir. Opo. Si Ricky Rosales po ito sa DCXL, sir, ha? Opo. Apo. Kayo po ay hindi lang simpleng coach. Sabi dito sa amin, kayo ay mentor din at parang tumatayo ng ikalawang tatay ni Rene. Tama ho ito, Coach Jess? Apo. Opo. Tapos, sabi rin dito, 6 years. Kayo po ay, Ano po? yung inyong working relationship kay Rene, no? Sa Ateneo de Davao. Ano po? 2 years po. 2 2 years. years. Grade 11 and grade 12. Wow. Apo. Opo. Now, siguro simulan ko dun sa mga nangyayari ngayon, sa mga information na nakakarating po sa inyo ngayon, no? Anong inyong, paano nyo ito tinatansya? Paano ninyo parang nilay-nilay itong nangyari kay Rene doon sa Aurora Province? Simula pa nung mabalita po ninyo ito hanggang sa ngayon with all the information coming up, Coach Jess. Yun nga po, for me, sobrang devastating, sobrang nakakalungkot. Ang gusto ko lang sana ngayon is, and also, parang sure ako na-agree din yung family na sana, parang at peace na talaga yung si Rene. Makapahinga na maayos. Opo. Kayo ay... Opo. Go ahead, sir. So yun, sana makapahinga na maayos si Rene kasi nga dami na nangyayari, dami ng mga so yun sa akin, sana maging at peace na yung bata. Opo. With all of this and yung mga lumalabas pong information, kayo ba ay anong inyong feeling dito? Kasi yung nanay ni Rene, may mga information din siyang natanggap, may mga pasa sa katawan. Oo, tapos yun nga po, yung lumabas yung report na pinasusubalian to lahat na sa report, no? Formal report kasi asphyxia by drowning. Personally, kayo ho ba'y naniniwala doon, Coach Jess? Ano po, sa akin naman po, tingin ko, naman po, yung parang, parang, at first kasi yung first day namin sa Manila, sa Manila, sa wake ni Rene, wala kasing lumapit sa amin na Ateneo coach na andun talaga mismo, Ateneo official na andun talaga mismo sa pangyayari. Kaya maintindihan ko din yung mama niya na kahit anong makikita sa social media, pinapaniwalaan kasi walang direct information sa mga persons involved na andun. So, yung sa second day, pumunta na yung coaches, pumunta na yung Ateneo de Manila team, nakausap namin yung mga players. Parang klaro naman din sa akin na aksidente, pero yun din yung parang sinasabi always ng mama ni Rene na may kulang pa rin na may negligence pa rin. So, yun yung sa akin. Opo. So yung paano nyo binabasa yung gano'n na, kumbaga, sa inyo lang naman, kumbaga, what explains yung ganong attitude ng Ateneo Manila na parang hindi sila, paano natin i-describe yon? Parang hindi sila nakalapit. Ibig sabihin parang medyo away sila, no? Away. Paano nyo binabasa yon, Coach? So, at first, yun nga, parang sobrang hindi ko ma-explain talaga. Sobrang sakit na lalo na yung pagdating ko, nakikita ko yung mama, yung parents ni Rene, yung family ni Rene na nag-aantay ng answers. So, sobrang sakit talaga na sobrang sakit sa akin yan kasi
ko alam eh. Hindi ko alam bakit walang coaches na pumunta or persons involved na pumunta yung nung first day. Mm-mm. Naiyak nga ako kasi habang patapos na yung night na yun, ang mama sumisigaw-sigaw na parang bakit sila nakakatulog habang tayo dito nagluluksa. Opo. Alright. Coach, yes, ganito, no? Dahil nga may mga lumabas na naman pong may formal report na dito ang mga authorities, may dalawa lang akong parang gustong puntahan na anggulo na gusto ko itanong sa'yo. Number one, dahil kilala mo siya at 19 years old, parang 18 po. 18, 18 oh, years 'di old. ba? 18 pa, Opo. so mas bata pa. So yung bang natanggap mo ba kaagad dahil mas kilala mo siya, tumayo kang ikalawang tatay, natanggap mo kaagad yung fact na siya'y nalunod? Ano po, at first hindi kasi kilala ko naman yung si Rene. Sobrang galing yan. Lumangoy. Okay. Sobrang galing yan lumangoy. So, hindi ako nakapaniwala na nalunod siya. Yun yung parang masakit sa akin kasi madami naman kaming times na na kasama kami mag-outing or sa sobrang galing yan lumangoy na bata. So, hindi ko matanggap na bakit Yeah, oo nga eh. At saka Coach Jess, no? Parang doon sa narrative kasi ng pulis, naglalakad sila sa baybay dagat, parang gano'n, iba-iba yung description. May hanggang tubig na hanggang hip, merong hanggang bewang, yun yung mga description. And then suddenly, parang gano'n ang narrative eh. Suddenly, they were swept away by water at nadala sila sa pusod daw ng dagat. Or sorry po, parang yung kasi talaga eh. So, kumbaga, yung bang ganon kasi kilala mo siya eh. Yung ability niya to discern sa mga ganong kondisyon, paano mo yun parang iniisip na may ganon, hindi ba siya makakaingat, hindi siya paano mo yun ninilay-nilay, Coach Jess? Ano po, siguro based sa stories, sa explanation din ng coaches, pati ng mga players. Parang ang nangyari is talaga yung parang hindi talaga nila makontrol kasi sobrang lakas daw talaga ng alon. So, yung current daw, kinukuha sila. Okay. So, yun yung parang for me na masakit talaga. Kasi, alright. Yun din yung ng yes, given na parang may parang aksidente yung nangyari pero yun nga parang walang preventive measures na parang walang negligence pa rin. Okay. So yun yung sunod nga natin puntahan kasi doon ako tutungo. Ito bang ganito, dahil mas alam mo ito, dahil coach ka, tinitrain mo yung mga players, normal ba itong ginagawa? Training sa loob ng team building? Training sa loob ng team building, pwede din naman po as long as yung for me, yung environment is kontrolado. Yun. Oo. So nangyayari talaga ito na parang water training, ganun ba yun? Parang i-educate mo nga kami doon. Parang, po? oo. Parang nakita ko po sa mga interviews na since 2017 pa ginagawa na nila yung water training sa Badar. Oo nga. Pero ibig sabihin sa kanila 'yon, yung sa Ateneo, yung sa Blue Eagles 'yon. Pero ibig sabihin ikaw bilang coach o sa pagkakaalam mo, parang kumbaga may gamit 'yon dahil siyempre kami hindi namin kabisado 'yan. May gamit in terms of physical preparedness sa basketball na may ganong training sa dagat, ganon? Wala, sa akin po, personally, hindi ko pa po na-try na mag-train sa dagat. Ayun. Oo. Kasi parang, di ba, Coach Jess, napapanood mo diba din siguro yung mga lumalabas na interview sa ibang player do sa mga podcast na yung naka-experience nun, grabe daw yung rigor ng training na halos hindi na makagula pa yung katawan mo. Isip na lang daw yung gumagana. Oo, so hindi normal yon.
Siguro sobrang hard talaga ng training nila. Okay lang naman yung hard training pero yun nga, mas doble o triple ka hard dahil sa dagat nila yun ginagawa. Oo. Yung yung sinasabing hindi din natin alam pa, no, hindi malinaw kasi sinasabi rin ng investigation, wala namang katotohanan na merong weights na nakalagay sa Wala, katawan ni. wala. Oo, wala daw. Wala po, wala Oo. po, wala po. Hindi din yun normal, Coach Jess, yung magganon talaga. Wala. Opo. Syempre po, wala po. Hindi talaga yan ang normal. Oo, oo. Alright. So, kumbaga, parang ito ba yung lumalabas ngayon? Parang paano mo tinatanggap itong mga results na ito ng investigation ng authorities in your mind? Parang, do you agree dito sa lumalabas na itong mga results ng investigation so far na nakaangkla din doon sa statements ng mga saksi tsaka ng mga ibang players? Ano po, for me lang naman po, tingin ko naman talaga na aksidente yung nangyari pero yun lang din po, hindi din kahit aksidente, syempre may mga persons accountable pa rin dapat. May mga persons na kailangan kausapin din ng maayos para mabigyan ng maayos na explanation din talaga yung magulang. Kasi ang sa magulang, yun talaga yung gusto nila malaman yung totoo, maimbestiga na maayos para kay Rene. Oo. And then siguro last part na ngayon, Coach Jess, parang maraming ganyan ang sinasabi, no, na even ito ay talagang accident, hindi nangangahulugan na walang liability and even criminal liability, yun yung naririnig natin sa mga balita, kasi may kapabayaan na nangyari. Yung kapabayaan yun, Coach Jess, saan mo nakikita yon? No? Is it in coordination ng school? Yung prior pa ito ha, kumbaga, wag muna natin pag-usapan yung, dahil coach ka, alam mo yan, kumbaga, nagpapasa ka ng mga requirements sa mga training, maybe outside school. So sa tingin mo, ano yung na-violate doon ng school sa nangyaring itong, team building, yun ang sabi nila? Ano po, for me lang po, siguro parang yung parang preventive measures na lang po. Yung kulang siguro yung mga nasa dagat mismo, wala siya ng speedboat, lifeguard, or para yung makaiwas ng disgrasya. Life vest, wala din po life vest. So, yun po yung parang mga pinitingnan ko na kulang. Oo. Tsaka yung nga daw, yung parang lifeguard. Oo. Opo. Oo. Yung mga ganong May measure. naman po, may lifeguard naman po siguro, pero syempre lifeguard isa or dalawa lang yan. Ang mga players nandun more than 20 or 20. Oo So, nga. Oo nga. Tsaka yung isa ding information, Coach Jess, na hindi daw ito coordinated sa local government. Nakita ko nga po yun sa social media. Oo. Post na ba? Oo, kasi kung kung may coordination, medyo iba rin, no? Yung magiging preparation. Opo. Anyway, Yung preventive measures po sa amin. oo. So, Coach Jess, ikaw ngayon ay nadya sa Davao, ano? Opo. Oo. So, kumusta ngayon yung mga pakiramdam din ng ibang mga kaanak at mga, supporters ni Rene? Sobrang same po kami lahat ng feeling ngayon na devastated talaga. Sobrang lungkot talaga namin kasi nga kakarating ko lang din kahapon sa Davao from Manila kasi sinamahan ko yung family ni Rene. Nauna lang ako dito para at least ma-prepare din po kahit paano yung pagdating niya. Mm-mm. So, yun, sobrang lungkot namin kasi sila na yung pride namin. Siya yung parang pinagmamalaki namin sa buong Pilipinas na ma-represent na maayos yung region namin, yung Ateneo de Davao. And yun lang, parang after 4 days na nasa Manila, nawala na lahat. Oo. Coach Jess, may info ba kailan ibabalik yung labi ni sa Davao? Davao ba muna?
Andito na po sa Davao kaninang 2:40 a.m. Okay. So, magsistay siya dito until Sunday. Tapos by Monday, biyahe na kami pa Palacogon. Mhm. Alright. At mananatili siya doon ng ilang araw? Na hindi pa ako sure kung ilang days siya sa ilang days ang parang lamay doon sa Palacogon. Alright. Sige. Nako, Coach Jess, salamat sa oras, sa panahon mo at sa Yes, ma'am. pagbabahagi mo ngayong umagang ito. Thank you, sir. Thank you. Ito pa. Si Coach Jess Evangelio, Ateneo